Hello guys, balik ulit tayo. Dito ulit tayo sa ating administrative group under BGMP. Records and statistic branch, keep and maintain booking sheet, arrest and report. Keep an orderly record of fingerprint and photograph. Dito sa records and statistic branch guys, dito natin makikita yung mga fingerprint, photograph ng isang inmate personnel na nandun sa kulungan. Para lahat arrangement siya guys ay nasa systematic way. Personnel management branch. Assignment of personnel, procedure, selection, preparation of personnel report, and record file. Yan, dito sa personnel management branch, dito na nakapaloob yung mga BGMP personnel natin, kung saan ba sila naka-assign, ano yung mga procedure na ginagawa nila, yung mga selection, kung dapat ba siya doon sa isang lugar, o preparation of personnel report, yung mga report nila pagdating sa inmate, kung ano ba yung mga nagawa nila, tapos yung mga record file nila. Who is the President Director of BGMP? Director of BGMP guys, lagi natin tandaan, is 2-star general. The Chief Superintendent is the 1-star general. The Senior Superintendent is the Colonel ng PNP. Para katumbas na sa PNP, Colonel. The Superintendent ay Lieutenant Colonel. Pagdating sa PNP, the Chief Inspector, Major pagdating sa PNP. Yan, sunod-sunod yan guys. Who is the present Director of BGMP, of Bureau of Jail Management Technology? Jail Director Deogracias Carrion Tapayan, CSE, Chief BGMP. As far as I know guys, bago na ulit yung director sa BGMP. Hindi na update. Pa-check na lang ulit guys. So, pa-research na lang. Yan, nandito na tayo sa Bureau of Correction guys. Ang tabas na ito ay ang hawak ni Department of Justice. Yan guys. Bato de la Rosa, the 4-star general. Diba? Nagaling siya sa PNP guys class 86 kung di ako nagkakamali si General Bato. The 4-star general. And after niya magretiro sa PNP, naging 4-star general ulit siya guys sa Bureau of Correction. Siya yung humawak dun. Na-appointed by our President. And pre-trivia lang guys, si General Bato. Bago siya naging 4-star guys, at tandaan nyo. Kasi taga Davao rin si Mr. President natin, si Mr. President Duterte, talagang i-appoint niya rin to kasi tiwalang-tiwala siya dito. Ang rango ni General Bato yun is 1-star General o Chief Superintendent o Brigadier General. Yan guys. Kasi simula kasi sana yan sa 1-star General to 3-star General, yan ang pinagpipilian ng President. Depende sa kanya kung sino mapusuan niya na maging 4-star General. Sa panahon na yon si Bato ang pinili niya. Diba? Napakaswerte. Ngayon senador na siya ngayon. Okay guys, we go to our topic. History. Yan. Lahat naman tayo nagsisimula sa history guys, kung isang bagay kapag pinag-aaral natin, ay talagang pinagsisimula niya sa history. Revised Administrative Code, Prison Law. Section 1705, 1751, Bilibid Prison, 1847. Kung mapapansin nyo guys, ang tanda na ng Bilibid Prison. Ang dating tawag sa niya guys ay the Old Bilibid Prison. Yan. Then known as Carcel y Presidio Correccional. Diba? Sa Spanish, yan yung tawag sa kanya. Correctional Jail and Military Prison. Occupied a rectangular piece of land that was a part of Mahalaki State in the heart of Manila. Ito doon sa Heart Manila guys, dati. Yung part dati ng Heart of Manila. Ito yung sample ng logo nila. Department of Justice, Bureau of Correction, di ba? Ang hawak ni DOJ ay si Bureau of Correction. First National Penitentiary in the country. Ito yung kauna-unahang kulungan na pambansang kulungan sa Pilipinas. Yan guys. Ito yung dating uri ng punishment pagdating sa ating Pilipinas. And Bureau of Prison. Yeah. Ang tawag dito guys, garroting. Ang sakit niya guys. Ito, iniipit hanggang sa mamatay sila. Iniipit niya guys. Nga ganun. Gaganyan-ganyan yan. Hanggang sa leeg mo talaga. Talagang maganon. Yung maipit ng gusto hanggang sa sumabog na yung utak nila. Okay. Ito yung picture natin guys. Mapapansin nyo. Lupit no? Ito yung centralized nila. Ito. Napakaangas guys. Ito yata yung mga kubol ngayon wala na to, diba? Ayun.
Admission procedure and prison yan. Kung sa BGMP, meron silang admission, dito rin sa Bureau of Correction, meron din guys. Yan, receiving. The new prisoner received at the RDC, di ba? Dun sa, kung mababalikan natin sa BGMP, nabanggit ko sa inyo, the ICCU, o classification unit ng BGMP, dito meron silang RDC, o Reception Diagnostic Center, o Reception Diagnostic Service, RDS. Checking of commitment paper, to know if the contain the signature of the judge or the signature of the court and the seal of the court. Yan. BGMP, ganito rin yung ginagawa, diba? Checking talaga lahat. Check ng papeles hanggang sa malaman yung mga authenticity na tinatawag natin, kung original ba lahat, kung wala bang daya dito. Yan. Identification. Establish true picture and fingerprint appearing in the commitment order. Yan. Siyempre, kailangan lahat ng guys. Identify nila. Frisking of the prisoner of his personal things. Yan. Check lahat yan guys. Briefing orientation. Prisoner will be briefed and oriented on the rules and regulations of the prison before he will be assigned to RDC or quarantine unit. Yan. Yan guys. Lahat yan, i-briefing sila kung ano ba yung rules and regulation pagdating sa loob ng Bureau of Correction. Ano yung bawal, don'ts and don'ts guys. Na pwede nilang, mga bawal na talaga sa loob ng kulungan. Kasi may limitado na sila dito guys. Hindi na malaya sila. Lahat ng bagay na gagawin nila ay may limitasyon. Reception and Diagnostic Service. Yan. This is a special unit in the prison where a new prisoner will undergo diagnostic examination, study, and make observation for the purpose of determining the programs of treatment and training best suited to their needs and the institution to which they should be transferred 60 days, di ba? Dun sa BGMP guys, di ba? Yung classification unit na tinatawag natin or the ICCU, meron silang 30 days but not more than 60 days. Pero dito sa Bureau of Correction, 60 days. Tapos may 55 yan guys 55 para sa RDC nila tinatawag. Yung 5 days ang, as far as I know, ay yung pagdating sa physical examination, kung lahat ng examination na pwedeng gawin sa health unit yun. Yan, quarantine or cell unit. The section of RDC where the prisoner is given through physical examination, including blood test, X-ray, vaccination, and immunity. Yan, di ba guys? 55 days, tapos 5 days. Magkaiwala yung guys ha, lagi nyo tatandaan. RDC, 55 days, 5 days para sa quarantine or cell unit. Staff of member of RDS. Psychiatrist, examine of prisoner mental and emotional makeup. Yan. Lahat yan, titingnan ni psychiatrist guys kung nasa tamang pag-iisip pa ba siya, kung yung emosyon niya bilang isang individual ay nasa tama pa. Lahat yan, i-check guys. Psychologist, behavior of the prisoner yan. I-check ni psychologist kung yung ugali ng isang inmate na to ay akma ba pagdating sa rehabilitation program na tinatawag nila. Kasi sa psychologist, titingnan niya kung yung behavior ng isang inmate, kung isasama niya ba to sa matino o hindi. Baka pag sinama niya to sa mas baliw, baka mas maging baliw pa, di ba? Sociologist, study the social case of the prisoner. Yan. Ina-study ng isang sociologist yung estado ng isang prisoner o inmate, kung ano ba yung buhay niya dati sa labas. Yan. Educational counselor, conduct orientation class in order to changes inmates' attitude towards education and recommends educational program for the prisoner. Yan. Yung mga hindi nakapag-aaral talaga, yung hindi talaga makapagsulat ng mga pangalan nila, wala talaga alam sa pag-aaral, yan, tinutulungan ni educational counselor. Kumbaga, binibigyan ng payo ng tamang edukasyon para magkaroon ng tamang idea. Para pagdating nila sa labas o paglabas nila sa kulungan, ay makabalik naman sila sa komunidad na nasasakupan nila. Yan. Vocational counselor, test the prisoner's specialties, skill, interest, and abilities yan guys. Kasi pagdating sa kulungan guys, talagang nakaka-boring naman talaga dyan. Kahit hindi ko pa naranasan pero alam kong boring na ako dyan. Kasi why guys? Kasi lahat ng bagay na ginagawa nila sa labas ay limitado na pagdating sa loob. Kumbaga yung kalayaan talaga ay nawala na. Pero dito guys, ay ni-enhance pa rin yung special skills nila. Tinitingnan kung ano ba yung mga kagalingan nila, kung ano ba yung interest nila sa isang bagay. Tapos yung mga abilidad nila ay hindi tinatakwil. Kumbaga ini-enhance yan pagdating sa kulungan para mapakinabangan. Chaplain encourage prisoner religious activities. Yung mga nagtakpa na parang hindi na masyado nagdadasal. Yan, tinutulungan ni pari para ibalik yung loob sa Panginoon.
Medical officer, conduct physical examination and provide prisoner medical attention yan. Kapag may mga sakit yung mga inmate natin sa kulungan o mga prisoner natin, ay talagang chinecheck ni medical officer para ma-provide yung pangangailangan nila sa kanilang health status. Custodial Correction Officer recommends the transfer and type of custody of inmates yan. Si Custodial Correction Officer guys, siya yung nag-aalam kung ano ba talagang dapat na programa sa isang inmates. Na alam niya kung ito ba, kailangan ba natin i-transfer to, ano ba yung type of custody na kailangan natin gawin sa kanya para magbago siya sa loob ng kulungan. Classification. The process of assigning of grouping of inmates according to their sentence, gender, age, health, criminal records, and other pertinent facts, di ba? Kung mapapansin natin guys, yung pagdating sa BJMP tapos sa Bureau of Correction, halos walang pinagkaiba yung process na tinatawag natin, di ba? Meron siguro konting pagkakaiba pero halos magkaparehas talaga. Kasi saan at saan pa rin sila kukuha, kundi sa isa't isa lang din naman kung paano yung process nilang gagawin. Para hindi touch-up-suy guys, di ba? Yan. Diagnosis, inmate's case history is taken in his personal study. Yan. Inaalam lahat ng personal history niya, kung ano ba yung mga dating gawin niya, kung ano ba yung mga nagawa niya yung nasa labas pa siya. Treatment planning. Formulation ng tentative treatment program best suited to the needs of the person. Yan. Inaalam ba talaga dito guys kung ano ba yung mga treatment o rehabilitation program na gagawin ng gobyerno para sa isang inmate para tuluyang magbago at makabalik sa komunidad. Execution of treatment program, actual application of the treatment program. Pag nagkaroon na ng plano guys, nagkaroon na ng prevention na tinatawag natin o tamang plano pagdating sa inmate, talagang karoon ng execution para malaman ba kung tama ba yung binigay na rehabilitation o reformation sa isang inmate. Diba? Kasi magkakaroon din ng assessment to guys for the future event na gagawin nila sa mga inmate na nakukulong sa kulungan. Reclassification, process of monitoring the response of the prisoner to the treatment program and conduct of the review to the previous finding as compared to new information currently available. Yan, reclassification guys. Nagkakaroon na sila ng survey na tinatawag dito guys kung naging epektibo ba ang kanilang programa o rehabilitation program sa isang prisoner o isang inmate. Kasi guys, kung hindi naging epektibo to, kailangan pa nilang mas i-enhance yung ginagawa nilang programa para sa isang inmate para paglabas nito sa komunidad as talagang maayos na siya, hindi na siya gagawa ng krimen at hindi na niya uulitin yung mga ginawa niyang bagay, yung nakakulong pa siya, di ba? Kasi dito guys, kapag naisip niya na mali pala lahat ng ginawa niya sa labas, tapos nasa loob na siya, ay hindi niya naisip pang bumalik sa kulungan pa. Classification Board in Prison. Yan, Chairman, the Superintendent, di ba? Sinabi ko sa Superintendent guys, the rank niya is Lieutenant Colonel, 2 flower. Chief RDC, the Vice Chairman. Yan. Karaniwan dito, Chief Inspector. Members, Medical Officer, Chief Education Section, Chief Agro, Industrial Section. Yan. Kung mapapansin nyo yung sa members natin, halos technical, di ba? Yung kasi sa correctional guys, meron tayong Correctional Officer 1, tapos sa meron din Correctional Technical Officer, di ba? Pag sinabi natin Correctional Technical Officer guys, yung may mga technicality na mga pinag-aralan nila talaga, katulad ng teacher, yan, mga technical officer, yan, mga doktor, nurse, mga technical officer yan guys. Kaya CTO, tapos CO guys, karaniwan ng mga CO Correctional Officer ay yung mga graduate ng criminology, nakapasa ng board exam ng criminologist, naging criminologist talaga. Kaya yung mga correctional officer na kung saan ang binabantayan talaga nila ay yung perimeter o yung nandun talaga sila as a security personnel sa loob. Secretary, Chief Overseer. Yan. Classification of prisoner as to degree of custody. Yan. As degree of custody naman ito guys. Minimum. Yan, di ba? The minimum, medium, and maximum guys. Those who are reasonably trusted to serve their sentence under open condition. Open condition guys. Pinapayagan na silang kung ano man ang gusto nilang gawin kasi nasa minimum sila. Medium. Those who cannot be trusted serve their sentence in open condition pose less danger to the society. Yan. Less danger na pero hindi sila pinapayagan sa open services na tinatawag natin or open condition.
Sa maximum guys, ito talaga yung highly dangerous. Talaga hindi pinapayagan kasi marami pang gag